Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Babara ho natin ang music natin mga boss, 6 minutes after 10 in the morning. Well, gabi ho sa iba yung dagat, especially doon sa mga followers ho natin in the United States. Ganun ho sa Canada. Good morning sa mga malalayong probinsya ho na abot ho natin yung broadcast. Mamagitan ho ng live streaming ho natin sa Facebook page ng Bitag Live. And then sa mga suki ho natin nakikinig ho tayo sa ating stasyon ho. Ito ho'y 92.3 News FM. And kami ho'y, by the way, palabas din pala sa Action TV. And, well, mamaya uploaded din ho to sa aming YouTube channel. And yan ho'y mga boss sa Bitag Official. And you can also follow us by logging on doon ho sa aming bitagmedia.com, the website ho, official website ho ng Bitag Media Unlimited Incorporated. Yung Facebook ho namin, Bitag Live, is the official Facebook page ho ng amin hong, dito ho sa Bitag Live for BMUI, which is Bitag Media Unlimited Incorporated. And then, yun hong aming official website naman ho, yung aming bitagmedia.com. Yan ho yung BMUI again. BMUI is Bitag Media Unlimited Incorporated. Well, diretso na ho tayo. Naniniwala ho ako mga boss that the greatest insult, sabihin na ho natin, the greatest insult to one's stupidity is ignore the ignorance of that stupid. Alam niyo ba kung ano hong aking sinasabi ho rito? Hashtag ignore Alejano's stupidity. Bakit ho sabi ko ito? Can you imagine this guy proposing to change the name of the Philippines and don't have any proposal kung anong pangalan? Baka gusto niya Alejano na lang, bansang Alejano. Hashtag ignore Alejano's stupidity. Can you imagine this guy? You know, para sa akin, I would like you not to respond to any survey in any social media or in any site by anybody trying to come up with, sabihin natin, kind of survey to get Alejano's, sabihin natin, likes or dislike. By the way, sa Facebook nga pala, lalo ho yung dislike. Likes only. If you don't like, then you can react. Pero para sa akin ho, what you can do is do not respond. Alam niyo ba bakit? Well, that's the only way that you can do, because if you respond, he's getting attraction. Sabi ko nga kanina before I went here yung short clip lang ho natin na live stream. Do not respond. Ignore. Ignore is the greatest weapon as an insult. Never acknowledge anything that this ignorant is saying, changing the name ng bansang Pilipinas to another, I don't know, who cares what sa kanyang pag-iisip. You know why? Let me tell you this. When you ignore somebody, is basically saying, I don't care. I don't care! I love it! That's it. And not only that, it's just tantamount to saying Not the kind of song na natatandaan niyo ba? Trio? Huh? All right, eto ho. Listen to this. Da da da. Da da da. That's it. Putting songs. But then again, if you do that, it's tantamount to saying, "Hey, you're now responding."
Well, ako ho kasi naniniwala ho kasi kapag kayo ho'y naggawa ho ng mga survey dyan sa mga sinasabi ho nitong katangahan o kagaguhan ho ng isang tao, it's not worth it because you're actually responding to him, acknowledging his stupidities and all the stupid proposal that doesn't have any meaning at all. And if you try to, give weight into it, dignify it, then what's the problem? You know, some people are so good in getting your attention, whether it's negative or positive. The stupid guy would say, negative publicity. It's still a publicity. Hashtag ignore Alejandro's stupidity. So now, well, when you ignore someone, it's refusing to acknowledge the very existence of anything that the guy is saying or his mere existence in this planet. You know, a lot of people are so good at making noises. A lot of noise. We have one sa Senado. Who's that guy? Come on now. Rudy! No. It used to be the guy named Rudy because he's so tough. But now we gave that name to, somebody else. Sonny T! Shut up! All right. This guy named, I'm trying to dignify. Okay, let me try to do something. You know who he is? His counterpart in Congress, his name is Kit. Kit, the lizard. All right. Say, come on, let it go. All right. All right, keep going. I would like to acknowledge that kind of reaction from a lizard. Toko. Do not respond or contradict his proposal of changing the name of the Philippines. The greatest insult to one's stupidity is ignore his ignorance. Hashtag ignore Alejandro's stupidity. Well, I'm not going to take any of his reasoning because if I pick up his reasoning and get this justification, it's tantamount to acknowledging and even giving credence. I'm putting, dignity to whatever he says that I don't care and I'm not going to dignify it. So para sa akin ho mga boss, wag niyo na hong pansinin. Wag niyo na hong pansinin. Kasi may mga tao dyan, tulad ng inyong kanyang kasamahan dyan sa Senado, puro kahol ng kahol, parang asong ulol, na gano'n nga ho. Yun namang isang toko na ala nang pinagagawa, kundi mag-ingay sa gabi, makikita nyo, siguro ako'y na-fascinate ho sa tunog ng toko. Alam niyo ho ba? Ito. Pag narinig ko ho magsalita itong tao na ito, naririnig ko ho ito. All right. Good. Come on, go ahead. Now shut up! All right, that's it. Okay, let's move right along mga boss. Mga suki ho natin sa ibayong dagat. Gabi ho ngayon sa Estados Unidos, gabi din ho ngayon sa Canada, and some parts of other countries na iba ho yung time zone nila. Iba ho sila ngayon. Nighttime. Para doon sa mga suki ho natin dito ho sa Asia. I say, dito ho sa, KSA, Kingdom of Saudi Arabia, and the rest of Filipino overseas. Good morning, who's in you? From the Philippines, happy Independence Day. And anyway, eto, bumabati ho tayo from Singapore, and Noel Kapili. And from Subic, si Dalisay. And then sa Twitter, sabi ho ni Onyx Lu, I'm really trying to analyze the thought process of these people. Changing one country's name is not like changing the name of team sports. Well, you got it right. Anyway, para sa akin ho kasi mga boss, eto na lang aking sasabihin sa inyo. I already said my part. Ignore. Si Malu Jose de Clavio. Buenos dias from Spain. Happy Independence Day. Alejandro's B.O.B.O. And no, it's not buddy order, it's B.O.B.O.
And ang isa daw sabi niya sa ULOL, you laugh out loud, you lul. Anyway, so, well, let's have fun on a Monday morning, Independence Day. That's declaring independence. The ability to express something, especially bashing the stupidity of some people, if you allow to let them get into your mind, if allow them that, then hulog ka na sa bitag nila. Huwag pahuhulog sa bitag nitong katangahan at kagaguhan ng ilan. Kaya huwag ho kayo magpapaniwala. May mga panukalang may laman, may mga panukalang alam nyo naman na hindi na kinakailangan pinagpapapansin. Ewan natin, ba't may mga ibang dilawan dyan, mga istasyon at ibang dilawan ng mga dyaryo, ginagawa pang survey. Pag ginagawa mong survey yun, gusto mo lang sumakay sa issue, nakikisakay angkas sausaw or ASS. Angkas sakay sausaw, whole. ASS. Angkas sakay sausaw, whole. All right, you got it. Need I say more? All right. Well, anyway, diretso ho tayo ngayon, mga boss. Are you having fun on a Monday? Or are you listening to me like a noise? No. There's entertainment value, and there's something else in my analysis. You listen carefully to what I'm saying, and yung thought process. You know, some people will never stop, and they will continue. They will say whatever it takes to get your attention. You know, they're using emotion. I've said this before, I'll say this again, on Friday. I mentioned something, NAC, N-A-C. N-A-C means Neuro-Associative Conditioning. This is the term used by Anthony Robbins, a student of Anthony Robbins back in the 90s, early 90s, in the United States. So, what is NAC? It's a Neuro-Associative Conditioning. Well, it's associating in your mind, in your brain, neuro, by using emotion. All right? Emotions. All right, let's do away with this. Okay, my topic. No. Get it out of my screen. I need my topic. Okay, so what are they doing? What they're doing is this. Very simple, mga boss. All right? They kind of use something like a stimulus, a kind of a stimulus that will, associated with either you're going to hate it, you're going to like it, or it's negative or positive. Whatever emotion. Alejandro's using that kind of NAC, Neuro-Associative Conditioning, by you being angry or you responding or you approving. Just like social media, just like Facebook. The Facebook, all you want is likes, approval. And then not only approval and likes, acceptance. Now, Alejandro is using it, and so is as well as Senator Trillanes wants to use the Neuro-Associative Conditioning. They know that what they're going to be saying will have an impact negatively or positively to anything that they say. The only way to counter that is ignore. So, ito ho yung mga ginagamit ho nila. Alam nyo kasi, pag nagalit na ho yung mga tao, then nahulog ka na sa bitag nila. Ang bitag nila, either magagalit ka or matutuwa ka, sasang-ayong ka. Pero kapag hindi mo pinansin, naiinsulto sila. Get it? You know, that's why I keep on saying the greatest insult to one's stupidity is ignore his ignorance. Well, that's the way it is. Gagalitin ka eh. Pag nagalit ka ngayon, magre-respond yung maraming tao. Now, you know what? There's something, now you're gonna hate me, but soon you're gonna learn to love me because the longer that I get to your thought process into your mind, eventually acceptance will come in. Some people believe in that kind of stupidity. But you know what? Some people are also good at it. Using technique. And they'll make you angry. Magagalit ka. And then eventually, the longer that you hear this guy, sometimes at first you don't like to listen to him, the longer that you're exposed to listening to this guy, you learn to accept him.
And the longer that you learn to, and then the longer you learn to acknowledge and accept what he's saying, then you're basically believing and then embracing whatever thought or principle of his line of thinking, and you become like one. You know, let me tell you, the psychologists would say the making of a criminal. At first, that particular individual hates, abhor this particular individual, like a criminal. Masusuka siya doon sa pinagagawa ng sinasabing taong pusakal. Sa katagalan, dahil expose ka doon sa tao na yun na pusakal sa inyong komunidad, sa iyong kasamahan sa trabaho, natatanggap mo na siya sa kanyang kapusakalan, sa kanyang kagaguhan, katarantaduhan. Sa katagalan, natatanggap mo na yan, kanyang pinagagawa at kanyang pinagsasabi, papasok sa iyong isipan, di mo alam, natanggap mo na siya, kaya sa bandang huli, ginagawa mo na rin at nagpapaniwala kanyang sinasabi. So that's exactly what Alejanos and Trillanos are doing. They're never gonna stop. You know why? The reason they're not gonna stop is because this way. They're not gonna stop simply because, you know why? They feel that they got attraction. What's the matter? Nawala na ba tayo ng battery? Okay. But somebody, may ipis ako dito sa si Cyril. Tinanggal yung battery ng yung aking lapel. So I thought na nawawala. Anyway, sa live stream na nakikita niyo ako. So ito hong aking sinasabi, mga boss. You know, they will keep on hammering their point. I know that they sometimes feel that people hate me. People hate what I say. The more that they hate me, the more I'm encouraged to do it. Alam naman nila na hindi katanggap-tanggap ang kanilang pinagagawa. Napakaliit lang ng mga naniniwala sa kanila o di naman kaya, kung sinasakyan lang sila, curious sa kanila. Hanggang eventually, padami ng padami yung kanilang mga tagapagsunod doon sa kanilang kalokohan, katarantaduhan. Kaya kung kayo ho kasi, bibigyan nyo ng importansya yan, tapos magkakaroon kayo ng parang survey. Sinasakyan nyo pa tulad ng ibang stasyon. Ibang mga dyaryo. Then you're making that reinforcing yung kanilang mga sinasabi, then you're helping them, abetting them. Well, you get what I'm saying? Gagalitin ka, magagalit ka, and then either tatanggapin mo, pero ang pinakamaganda niyan, pabayaan mo na. Kapareho nito, mga boss. You know what? Tulad nitong, sabihin na lang ho na, New York Times. Na sinabi ng New York Times, mga boss, ito raw pamahalaan ho natin, pamahalaan natin, itong Duterte's government, kumbaga, has largely been in denial about the growth of ISIS and affiliated groups. And then sabi ho ng, ito naman, New York Times, ginamit ho na sa Zachary Abuza, a professor ho to ng National War College in Washington, specialized in Southeast Asian security issue. So what? Sabi niya, so what kung ikay security, you're just in the world of academia full of hogwash. That's the difference. I mean, you can study theories, you can analyze based on what you hear, but there ain't no substitute if you're out there in the real world, which I call reality. Reality, not theory. Theory and reality are two different words. So the academics are so good in coming up with their theory, but the realists are the people who are faced with it. Duterte is one. So sabi nila, abalang-abala raw itong si President Digong sa kanyang kampanya laban sa droga, kung kaya't yun hong nangyari dito, yung droga na paggamit ng ating batas, mga police and security forces para doon sa extrajudicial killing sa drug pusher. Naloko na. Nalihis na yung issue. Ano ang ibig sabihin nila? Kaya raw lumakas ang puwersa nitong mga nasa ISIS at Maute group kasi alang ginawa at tinatupag daw itong si Duterte kundi yun sa drug war.
kundi ba naman sang katarbang mga bobot, mga pulpo, lalo-lalo na itong si Zachary Abuza. Abusado ka na. Mukhang palpak pang iyong pananaw. Palibhasa, profesor ka ng National War College of Washington. Sino naniniwala sa kalokohan mo? Kung na talagang nag-specialize ka, puro naman libro, puro theory ang tinuturo mo, wala naman sa realidad. Anong in-specialize mo? Baka specialize mo, halo-halo special. Lagyan mo ng ice cream. Putok sa buho ka eh. Ngayon, hindi mo alam sa East Asia. You know, when you're trying to make it a point na parang you'll do whatever it takes to destroy a particular government by associating yung ISIS and Mauti, which is already ISIS, international terrorism na yan sa Syria, some other parts of the world, mas Russia and China and US and in Europe. It's all about terrorism. Bakit mo pino-point out lang na para bang kasalanan ng Duterte na nagkaroon ng terorismo na hindi maintindihan nitong si Raisa Hontiveros sa kanyang kabobohan also na parang gano'n na mga pinagsasabi ninyo ang sinasabi ng Duterte administration, go along with it, matagal na yung mauti na yan. Yes, nung last year pa yan, pero nakabantay ang mga militar. Pero etong pagbabantay mo, kahit anong pagbabantay mo, dyan sa Lanao na yan, mga clan-clan yan. Matagal na panahon na kung saan isang komunidad parang binabaliwala, dinededma lang yung mga paong pumapasok dyan kasi parang negosyo-negosyo lang sila sa maute, bandang huli, by terorismo na pala ang kanilang pinagagawa kasi ang kalang negosyo ay nauukol din sa droga, sabi ho yan Duterte. O ikaw naman, ito naman mga putok sa buho, mga yellow media, the liberal media in the United States like New York Times, quoting a professor who knows nothing but blabberous mouth all about, theory. And it's not even challenged and validated by facts. If you're talking about analysis based on evaluation and faulty facts based on, false news, this is exactly what you get from the yellow media in the Philippines and the yellow politicians fueling and then distributing all these facts papunta roon sa yellow media in the United States like New York Times. That's exactly what you have. And then attribution by way of attribution, using a professor to strengthen your claim and to put prominence doon sa mga pinagsasabi nitong putok sa buhong Zachary Abuza na kaya raw lumakas at naging matagumpay ang maute dahil nagpabaya ang Duterte. Pinabayaan kasi pinagtuunan ng pansin ay droga. Bobo! Ang sinasabi ng Duterte, lumakas yan kasi droga ang pinakadahilan ng problema. Ang inyong nakikita mga epekto lang, mga putok sa buhong pendeho, mga bobo. Get what I'm saying? Well, here, you're going to listen to me or you're going to hear me. If you listen to me, understand what I'm saying by following me by way of my evaluation of facts. And then you can analyze and then you can validate. Everything is on the record. Sabi ni Duterte, yan ang ginagawa nito. Kaya itong kumbaga tumingin kami rito, pero ginamit nitong mga putok sa buhong Salanao na kung saan dyan sa komunidad niyan, alang pakialam, then na-realize nila, bandang huli, sila pala ang talo. Ako ho, may karapatan magsalita kasi pinanganak ho ako sa Lanao. Yung Marawi niyan, dansala nung araw yan. Iba ang kultura dyan, hati-hati ho sa clan. Kaya naman kung sino-sinong pumapasok dyan, kung sa isang komunidad na kung saan pag pumasok ang isang sino man, ay malala mo dahil ibang tabas ng kanyang pagmumukha at pananalita, alam na bago ka sa lugar, kaya't kung minsan napapansin ka, nabibigay yan sa intel community or info reference. Kapag ikay baguhan sa isang lugar, wala kang pakialam, anong info reference? Anong mare-reference mo sa informasyon sa street intel? Anong magagather mo? That's exactly what happens sa Marawi. Did I say you deserve it? No, I'm not saying it. That's what happened when good men do nothing. Burke. Kaya ito ang aking mga sinasabi. The yellow media, the liberal media, finds fault, they find fault to this issue.
They will blabber their mouth. They will say whatever they want to say and put down somebody. And the same thing, ganyan din sa US. Ganyan din naman yung liberal media ron. Ganyan din yung mga mainstream media that are after, you know, whatever that they're after, doon kay Trump. And I don't care about Trump. So, naging malinaw na ho ba tayo sa sinasabi ho natin dito, mga boss? Listen carefully. Again, ayan hong sinasabi ho natin. If you listen to what this, professed expert that they are, then you're giving credence to what they're saying. And so, New York Times, binibigyan ho na ng kahalagahan by giving prominence by doing attribution sa sinasabi nitong professor na wala namang alam, bagkus teorya lang, hindi reality. So, naintindihan niyo ho? And then kapag yan ho'y naimplanta sa isip ninyo using the neuro-associative conditioning, sa hindi mo na nalaman sa katagalan na ikay nabababad, naririnig mong bunganga ni Trillanes, naririnig mong bunganga ni Alejano, naririnig mong bunganga ni Hontiveros, mga BOBO, sa bandang huli, BOBO ka nin. Mahirap na pag naging bobo, magbabalik ko kami. Standby, boss. Basahin na ho natin yung iba hong mga comment ho na padala ho sa ating pamamagitan ho ng ating ito naman ho sa Facebook. Si Ding Mucha. Good morning, idol from Europe. And then sa Japan, si Ami Raquel Zara. Sa Japan, watching from Japan. Andyan ho si Angelo Baldovino. Ang daming problema ng bansa. Unahin pa natin si Alejano yan. Magsama na sila ni Riza Trillanes, mga BOBO. Sabi ho nila, hindi ako may sabi niyan. Si Roel Gonzalez and then Idol Ben watching from Algeria. More power. Thank you. Ronel Aragon. Ito, kunin natin dito. Ito mga Bening family from Dasma, Cavite. Lagi nakikinig sa Bitag at 92.3 News FM live ho sa Facebook. And then, sabi ho ni Nelia de la Torre, KSP lang yan, si Alejano, and si Gemma Morenes. Morenes. Good morning, Sir Ben. Watching from Hong Kong, it's Alejano's rotten brain. Need to be changed. Si Cecilia Monsayak. Tama ka, idol. Di ko nga share sila mga LP. Pag nakita ko sa Facebook, wag nang i-like o share. Kampon daw sila ng mga kuton lupa. Hindi kuton lupa. Hindi pala yung demonyo yung sinasabi, hindi ko mabasa. Okay, balik tayo sa prompter natin because I have my own notes also, mga boss. You know what? This pakitaas lang ng konti. Let's tackle this, mga boss, you know. Today, Monday, how are you guys doing? Kumusta ho kayo? Relax ho tayo ngayon. Maluwag ho yung lansangan. Oh, by the way, kumusta nga pala ito si Paulo Diaz, the Paulo Brothers? Ito ho yung dating staff ko, cameraman ko na sinasama ko to sa States pagdating ho pagka-camera, no? Siya hong gumagawa ho, siya sasalukuyan ho pagdating ho roon sa mga bagay na kung saan aking sa bulletproof armored vehicle ko. So, siya ho yung nag-aasikaso niyan, si Paulo Diaz. And so, papunta ho siya ng aking office para sabihin na, Boss Ben, tapos na yung iyong Suburban bulletproof. At may nagka-problema lang ho dun sa, alam niyo ho kasi pag minsan yung ganyan, mga sa battery or something like that na medyo yung aircon, pag medyo ganyan ho yung mga high-end na iba ho, hindi mo basta-basta mapapaayos. Kaya si Paulo Diaz is the one doing it for me. Anyway, sige, diretso na ho tayo, mga boss. Pag-uusapan ho natin dito. Pakinggan niyo ho tong sinabi ho rito ng Ale. Ay, by the way, papatiin ho natin si VP. Okay, VP, good morning. How you doing? Alright, narinig niyo ho ba kayo sa Facebook? Pakiulit. Wala, hindi ko marinig kasi wala akong sound dito kaya hindi marinig ng iba. Okay, pakiulit. Pakitaas mo pa konti sa reel dyan. Sige, pababatiin mo. Pag nanonood kayo sa akin sa radyo, sa TV, makikita nyo yung si VP sa screen. Pag kayo nakikinig sa radyo, marinig nyo pakiulit, good morning. Okay, ayan. Narinig nyo. Siguro kung kayo sa Facebook ho, live stream, narinig nyo na. Okay, pabatiin nyo nga ulit. Sabi? Translate ko, sabi ni VP. Okay, tayo
naiinip man tayo, naiintindihan natin. Tuloy mo. Pero gaya nga ng sinasabi ko, siguro kung meron din na pinakamalaki yung interest na matapos na ito. Kami yun. Tuloy mo. Hanggang di pa to natatapos, parati manggugulo yang Bongbong Marcos. O, sabi ni Robredo. Ang sinasabi ni pwede ba sasabihin ko na lang dito na Vice? Would you allow me to do it? Oh, go ahead. Okay, sige, okay. Tutuloy-tuloy ko yung sinabi mo kanina. Anyway, I had it on tape. Can I do it with your permission, Vice? Alright, sinabi ho ni Vice, tayo, ibig sila, naiinip man tayo, sila, naiintindihan natin, sila yun. Pero gaya ng sinasabi ko, sila yun, ano? Siguro kung meron din pinakamalaking yung interest na matapos na ito, itong election daw na sa VP para malaman kung sino nanalo. Sabi na, kami yun, sila yun, okay? Kasi hanggang daw sa ngayon, di pa natatapos. Parati daw ng gugulo itong si Bongbong Marcos. Sinabi ho ni VP. Tama ba, VP? Pwede ba lumayas ka? Alis ka nga dyan. Huwag ka na magpaalam eh. Umalis ka na dyan! Alright. Ano pinagsasabi mo? Ikaw naman ikaw yung balakid dyan. Ikaw naman nagpapabagal dyan. Ikaw yung ninanamnam mo yung lahat na oras, lahat na segundo, minuto, oras, araw, linggo, buwan, kung kinakailan taon, na maging mabagal ang bilangan na doon sa sinasabing Presidential Electoral Tribunal, ikaw yung nagnanamnam dyan ang posisyon mo. Bakit mo sinasabing si Bongbong manggugulo? Manggugulo yan dahil nakikita niya yung sinasabing tandaraya ngayon, para nakikita ngayon, pag-iimbestiga, ito palang Smartmatic, yung mga putok sa buhong mga technician dyan, nagkaroon nga ng sinasabing, glitch, nagkaroon ng, ito'y protocol breach. So ngayon, anong pinagsasabi mo? Napaka-plastic mo naman, Vice. Sige, pasagutin mo siya. Masyado raw akong ito'y masyado raw akong accusatory. Prosecutory daw yung dating ko, para daw akong prosecutor na rin. Accusatory and prosecutorial yung dating ng aking mga statement. Is that what you're saying me? Magaling lang daw ako pagdating sa mikropono pero bobo raw ako. Ganun. Sige, tuloy mo lang. Ang mga kapareho ng isang kapatid ko, lagi raw sila binabanatan dahil kami mga kulto. Ha? Sasapatus. Ano? Kulto? Anong kulto pinagsasabi mo rito? Kulto ba yung nagsasabit, nag-aanalisa? Maayos ka nga sandali. Gawin kitang turkey sandwich mamaya dyan. Lagyan kita ng maayos ka. Sige, sagutin mo ako. Paborito mo rin ang turkey sandwich na may cranberry sauce. Okay. Healthy na pagkain yan. Kaya naman healthy ang itsura mo. Bienvenido. Mukha kang kabayo. Up. Teka muna. Vice. May kamukhang kabayo nandun sa kabilang estasyon. Si Vice din yun. Hindi ako. Kareho kayong dalawa. Ikaw, turkey, isa, Vice, kabayo. Ba? Okay. Okay. Anyway, mga boss, basahin ho natin ito mga ay mga padala ho na kanila mga comment ho sa Twitter. Si Bob Torres. To our hashtag lawmakers. Any other good laws to be proposed? Sa Twitter, si John Samtenko, marami mas dapat baguhin sa Pilipinas, pati yung ugali ng Pilipino, pero huwag na idamay ang pangalan ng bansa. Again sa Twitter, si Sela Watson,
GAGO Alihano, nakadrag siguro, walang maisip na mabuti. Ignore the idiots of the Philippines. The Magdalo Trollos, no, idiots LP. Easy. Serena Alimangco. Pag nainsulto sila, sabihin fake news. Yan naman ang answer nila lahat. Sa Twitter, si Viap Atienza, kaya siguro gusto nilang palitan ng name ng bansa para magpaghari-harian na lang nilang maute. Ngayon nila sabihin na di nila supporter ang terorista. Okay, sige. Okay. Well, mga boss, let me tell you this. Again, tayo, this program encourage everybody to send your comment and you can say things na gusto niyo hong sabihin ho na sa mga issue na pinag-uusapan ho natin. I've said many things already kaninang umaga. By the way, let me talk to you a little bit of public service dito. No? Sa mga malalayong probinsya, lalo na doon ho sa ito'y ibang parte ng Mindanao or Visayas, marami ho tayo mga OFW na humihingi ho ng kanilang, ito yung mga distress OFW. Kami nagpapasalamat ho sa inyong tiwala ho sa amin, partikular ho sa programa ho ng Kilos Pronto, na kung saan kasama ho natin si Tul Erwin Alex Santos. Diyan ho sa aming palabas ho, Kilos Pronto, tuwing alas 5, alas 6 ng hapon, diyan ho sa PTV4, sa government station. And we're also using, and utilizing itong mga government instrumentalities para ho doon sa mga kababayan ho nating naiipit ho. If not, naaabuso ho. Kami ho kasi ganitong aming ginagawa. Kung kayo nakikinig ho sa amin, priority ho sa amin, number one priority, ginagawa ho namin mga boss na kung maaari, ginawa ho namin ng first priority yung mga kababayan nating mga DH or kasama na pati yung mga Filipino at Filipino male and female ang tatrabaho sa Middle East na kapag sila ho'y naabuso, halimbawa nahalay, sinaktan, minamanyak, ginugutom, hindi pinapasweldo, physically, sexually abused, number one priority ho sa amin yan kasi sila ho'y lumalapit ho sa Kilos Pronto. Kami ho, action ho kami. So, wag ho kayo manawa sa mga paglapit ho sa amin kasi naman ho kami, talagang binibilisan ho namin ang pagtulong ho sa mga distressed OFW natin dyan ho sa Middle East. Yung second priority ho namin, yung mga, kumbaga, kasalukuyan ho, pinagbabantaan gasahain, pinagbabantaan abusuhin, pinagbabantaan sasaktan at ginugutom at hindi ho pinasisweldo, yung hong malapit na kapag tumagal pa, baka sila ho'y mahulog sa bitag nitong mga bambabantot na mababahong Arabong na mga GAGO, kung kaya't binibigyan ho namin ng priority ho. Ano? Yung iba naman ay yung medyo nandoon na sa Middle East, kaya lang parang sa nakita nila parang nahihirapan sa trabaho. Third priority ho yan. Nahihirapan sa trabaho kasi pagdating nila parang medyo, ang aming sinasabi is stay there, tutulungan kayo, pero mas priority yung nagahasa, sinasaktan at ginugutom, hindi pinasasweldo, pinagbabantaan, binibenta pa. Yun ho mga priority sa amin. Kaya nakikita nyo yung karamihan ng mga sumbong ho sa amin na Tula Erwin. Pagdating ho doon sa Kilos Pronto sa hapon, yun ho ang amin binibigyan ng priority, importansya. Pang-apat naman ay yung mga umalis ng walang mga papeles nakipagtulungan sa mga illegal recruiter kung kaya sila ay naiipit. Again, tinutulungan din namin kayo. Kami nagpapasalamat ho sa tulong ho ng ating gobyerno sa pamamagitan ho ng Department of Labor and Employment. Yun ho sa mga consulate ho ng Filipino Overseas Labor Offices. Ganon din ho yung POEA at yung OWA. Sa amin ho kasi kapag yung anong agency nakikinig sa atin, ng mga employment agency, trabaho ninyo pag kayo nagpadala ng mga overseas workers na siguraduhin ang kanilang kapakanan at kanilang kalagayan. Kapag kayo'y tinawagan, huwag kayo magbibingi-bingihan dahil pag nakaabot sa amin yan, ay nako, yari kayo. Tulad ng sinapit ho ng isang, marami na ho, nakikita nyo sa YouTube, nakikita nyo sa aming website. Nakikipagsubukan ho sa amin. Ako ho, marunong ho pa tayong gumalang, lalo na pagbabae. Pero babae man, lalaki, girl, boy, bakla, tomboy, pareho lang sa akin yan. Kapag pinabayaan mong isang OFW, nakaabot na sa iyo,
Hindi ko na nare-respeto yan, kakagalitan ko, sasabunin ko sa ere. No holds barred. Sasabihin ko kung anong pagkukulang at iyong sinasabing kapabayaan doon sa ating kababayan na humihingi ng saklolo. Ganun lang ho kasimple. Let's define the work dito na kung saan ako ho kasi nare-respeto ko ho kahit sino. Tinuruan ho kami ng aming mga magulang na maging magalang ho. Tinuruan ho kami ng aming magulang maging maawain, maunawain. Yun ho eh. At marunong umunawa. Marunong maawa. Sa pribadong buhay ho namin, kami mga Tulfo brothers, lalo-lalo na yung mga nakababatang Tulfo ho, titery, kami ho madaling patawanin, mabababaw lang ho kami. So ngayon, ako ho kasi, si Ben Tulfo, pag medyo, pag nakikita ko na at naaamoy ko na ng kapabayaan, tapos pinagtatakpan ang kanilang kapalpakan, pinagtatakpan yung kanilang mga sinasabing kalokohan para mapagtakpan ang kanilang mga gawain na hindi tama, nangangatuwiran, hahampalusin namin kayo. Iba ho ang estilo ng Ben Tulfo. Siguraduhin niyo ho sa akin eh. Marunong ho ako maging mabait, maunawain, maawain, mapagkumbaba rin ho kung kinakailangan at marunong umamin ng pagkakamali kung ako'y nagkakamali. Linawin ho natin yan. Pero pag sinubukan nyo na kayo ay mali dito sa lalo-lalo na kayo mga agency, hindi kayo lulusot sa bibitagin ko kayo. Hindi lang yan, sasapatusin ka mga mukha ninyo. Pag kami nahamon ninyo yan, bibisitahin namin kayo. At kuminsan naririnig ho ng mga taga-OWA. Mismo, nandun ho sa aming tanggapan. Kami ho'y may ugnayan talaga sa Overseas Workers Welfare Administration. Andyan din ho sa DOLE natin, sa mga consulate ho natin, embahada ho natin, na ang pakikipagtulungan ho namin talagang eto ho'y totohanan. So, public service ho yan. Linawin ho natin. Kami naman ho'y nagpapasalamat sa inyong tiwala ho sa amin doon ho sa mga sumbong from the province. Sa mga sumbong probinsya. Okay? Ganon din ho, yung mga sumbong metro at mga sumbong ho, na lahat ho ng mga sumbong. Kasi pagdating ho sa sumbungan ho talaga sa prime time, bago ho ito'y prime time news, 5 to 6. Gan ho yung mga sinasabing prime time for public service, hindi ho kami mag-atubili na talagang saklolohan ho kayo. At yung mga nagsisiga-sigaan dyan, kung kayo ho'y susubukan ninyo makipagsiga-siga sa pamamagitan lamang ng telebisyon at radyo na kami sasagutin nyo, hahamunin namin kayo ng harap-harapan, say it on my face. Hindi kayo ubra sa amin at parang murahan lang. Hindi ako nakukuha sa mura, nakukuha ako sa hamunan. Hamunin nyo ako. Ganun lang kasimple. Right on your face, kung saan teritoryo mo, pupuntahan kitang putok sa buhuga kung magsisiga-sigaan ka. Marami ho kasi nagsasabi ko, minsan ako, diretsahan lang ho, no? Ako ho kasi, kung inyong parang kuminsan na paglalaruan, na parang ganun lang kadali, hindi nyo ako kilala. Ganun kasimple. Hindi nyo kilala kung anong aking martial arts na pinagsama-sama ho yan, Jeet Kune Do, Wing Chun, talagang freestyle, street fight. Kasama ho yan, judo. Marunong ho, eto, hindi ako pwede kong ilabas sa YouTube ho, pati yung mga behind the scene ng mga pangyayari. Kasi may mga nagsasabi, siga-siga ka lang naman dahil marami kang bodyguard. Kaya kong maglakad na walang bodyguard. Kung one-on-one ba naman ang labanan, basagan tayo ng mukha kung kinakailangan. Sending the signal sa inyo, real thing in Kung pag-uusapan naman ang galing sa sinasabing proficiency in the use of firearms, ayaw kong gamitin niya ng panghamunan kasi may batas ho para dyan. Doon naman ho pag nasasabing katapat nyo lang si Raymar Santiago, nasaan yung putok sa buho na yun? Baka naipot na sa kanyang karsunsilyo. Ako naman ho kasi, kung nanghamon man ako nung araw na sinasabi kong street fight, sa loob ng sinasabing warehouse na ambulansya, it still stand. Kasi parang sinasabi, wala naman kayong katapat nyo lang, Raymar Santiago. Sino ba yung putok sa buho na yan? Hinamon ko na nga dinimanda pa nga ako Ngayon, kung sino pang sinasabi ninyo, ako kasi naiinsulto,
hindi naman ako napipikon. Patutunayan ko lang naman sa inyo. Kaya kayo mga sinasabing binabash kami Tulfo Brothers, hindi kami tinatablan yan. Lalo-lalo na ako sa Mariosep na yun. Sabihin mo yan sa lelong yung panot, okay? So, kung kayo thinking that he can take a cheap shot on me, ay natatawa lang ako sa inyo. Again, inuulit ko, lang halong yabang ko yan. Sinasabi ko lang naman ang katotohanan. Iba ini, kasi kung pag-uusapan ho yung mga videos, kasi sinasabi niyo, oh, yung ba nangyari sa NFA, nangyari dun sa customs, tao mo, bakit? Nakita niyo ba kung ano nangyari sa US? Nakita niyo ba kung ano may enkwentro namin doon? Nakita niyo ba kung ano yung mga sinasabing street fights? Hindi ako basagulero, pero nahahamon ho tayo. Meron ho ako niyan. Kaya ito ho si Ben Tulfo, right in front of you. Ayaw ko na ho bumalik sa dati. Gamitin na ho natin sa tama. Para again, marunong ho ako magpakumbaba, marunong umamin ng pagkakamali. At kung ako'y nagkamali, hihingin ako ng paumanhin. Okay? Ganun na ho kasi simple. Wala na ho maraming ek dyan na sinasabi, ganyan. Okay? Simple lang ho. Anyway, diretso na ho tayo rito. Napag-uusapan lang ho natin because ako ho kasi gusto kong linawin ho mga issue. Kasi pag yun ho mga issue na yan na ginawa ho natin, parang sa ere ho kasi kung minsan binabato nyo sa Facebook. Nababasa ko ho sa Facebook nababasa ko ho yan sa mga social media. At ako sinasagot ko pa yung iba parang to show to you na pag meron ho kayo mga comments na kahit sa bahay, sinasagot ko ho yan Lalo na sa Bitag Live, sinasagot ko yan. Sa Ben Tulfo Unfiltered, sinasagot ko ho yung mga questions niyo ho Parang to make sure na I spend time to make sure engaging with my followers and the people who are basically following lahat ng mga shows ho namin sa BMUIs as Bitag Media Unlimited Incorporated. Salamat sa malasakit niyo sa OFW. Thank you, Marcel. Thank you, Sir Ben, sa biyaya doon sa mga kababayan ng nangangailangan ng tulong. Si Jonalyn de la Cruz. My pleasure. Akin Chang Agudera, sana marami kayong matulungan. Thank you. Matutulungan si Gerald Iglesias, idol, first time ko manood ng live lagi kasi sa radyo pag may trabaho. And then si Nelson Hulong Bayan, Sir Ben, nauulol naman ang ungas na si Alejandro. Easy. Nakakarindi ang utak ng mga dilaw. Alright, easy. Nico Ong, padala ng Liberal Party sa Marawi. Easy. Sila makiusap sa mauti since pinipilit nilang mali ang ginagawa ng gera sa Marawi. Okay, easy. Sir Ben, bakipalitan po yung species na si Alejandro na maging alimango. Easy. Binabasa ko lang ho, mga boss. Ito ho yung ating mga padala ho sa atin. By the way, inuulit ko ho nga pala, naka-live stream ho tayo sa Facebook page ho ng Bitag Live. And if you're following us, yan lang ho, naka-post lang ho yan. Pero kung gusto niyo ho talaga ng really yung aming good quality HD, then sa aming YouTube. Iba ho yung aming YouTube channel. By the way, official Facebook page ho ng Bitag Live is Bitag Live ho. And then ito hong official website ho namin is bitagmedia.com. At yung official, ito naman YouTube namin ho, channel is Bitag Official. Lahat ho yan and all the other equities ho na production ho ng BMUI, mapapansin nyo ho sa social media, masusundan niyo ho kami. By the way, before I go, I'd like to let you know na kung minsan ho, sa maniwala man ho kayo sa hindi, o either nakikinig lang ho kayo sa amin, nanunood, may mga bagay na kung minsan natututo ho tayo sa, ito ho'y karanasan ng iba. Lalo-lalo sa karamdaman. Kapag ikay ho kasi may sakit ho na diabetes or may sakit ho na high blood, sometimes and other metabolic syndrome diseases niyan, in their stories na nadokumento ho namin, doon ho nakikita ho natin yung mga hamon ng iba. Kaya sa amin ho, ito, sasabihin ko sa inyo, I'd like to show you, ito ho yung aming pinakikita ho.
We made documentation ho rito sa King's Herbal. Docu-reality on the stories of each and every people na person with different ailments. Hindi ho sila mga endorsers, simple individual, only stating a fact. Makikita niyo yung mga stories ho nito. So kung kinakailangan niyo mga bossing malaman, you just have to log on sa aming Facebook page, lalo sa Bitag, Bitag Media sa Facebook page ho namin, makikita niyo mga different stories ho. Or if not, sa amin hong, sa aming website, makikita niyo ho yung mga stories ho ng every people. Kasi hindi ho malalaman kapag kayo ho'y may lahi ho na diabetes o high blood. And some stories na talagang amazing stories. Hindi ho natin sinasabi nakapagpagaling ho ng cancer, but it helped because yung iba ho kasi na kumpleto ho yung kanilang chemotherapy with the help of this. Kaya nakikita niyo sa screen mga boss, DZMI Kings. And the number to call, you can just simply go diretso ho sa website ho ng Bitag Media. And then you're gonna get it. Or, diretso sa King's Herbal. May Facebook page ho yan. And you'll get everything information doon now. With that, kami nagpapasalamat na mga bossing. Maraming salamat ho sa inyong pagtutok ho sa amin, pagtitiwala. I'll see you tomorrow. Adios.